Buntag, welcome po muli dito sa programang Pulisyon ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Good morning sa inyong dalawa, Jade ug Admar, o sa atong mga tigpaminaw. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes sir, at ito nga, nabalitaan namin na may email po kayong natanggap mula sa ICC, kumpirmado na ito. Yes, meron. Anong pong nalalaman ng email na po yan mula sa ICC, Senator? Gusto daw nilang mag-interview sa akin regarding sa war on drugs. Ano naman po ang inyong tugon sa email na yan, itong imbitasyon mula sa ICC? Hindi ko sinagot dahil kung mag-engage ako sa kanila, that would be tantamount to recognizing their jurisdiction over my person. So hindi ko sinagot yung kanilang email. Pero Senator, ikaw ba, ano bang masasabi mo dahil mismo ang ating gobyerno, mismo si Pangulong Bongbong Marcos may mga pahayag na noon na hindi na ito dapat pansinin itong ICC, hindi ho ba? Dahil wala na silang jurisdiction dito sa atin. Dalawa lang ang ibig sabihin niyan na Admar. Una, pwede. Hanggang speculation lang tayo, no? Dahil di ba talaga natin alam kung ano yung kanilang game plan nito, no? Dalawa. It's either kung talagang wala namang pagbabago, no? Sa kanyang deklarasyon noon pa. Kung ganoon man ang nangyayari, wala siyang control sa kanyang mga gabinete. Iba yung kanyang policy direction na tinatahak. Iba naman ang ginagawa ng kanyang mga miyembro ng kabinete. So, that goes to show na ating Pangulo ay walang control sa kanyang kabinete. Or, pwede rin na kung ito'y sabihin ng kanyang mga kabinete na under instruction sila ng presidente, yung kanilang ginagawa, na yan ay malaking posibilidad na nagdudouble talk yung ating presidente. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa sa likuran. So, walang sincerity kapag gano'n. Baga in short, Senator, bumalentong lahat po ng kanyang mga sinasabi. Ang dami po, hindi lamang yata sa issue ng ICC, maraming pang mga issues na ganito rin ang trend na ginagawa ng Pangulo. Well, that remains to be seen, no? As far as ICC is concerned, kung talagang ang gagawin ng gobyernong ito ay taliwas sa kanyang sinasabi. Kung talagang gagawin na yan, ibig sabihin, walang panindigan ang gobyernong ito at ito'y bali doble kara. Doble kara ang gobyerno na ito kung gano'n ang mangyari. Senator, ano ho bang dahilan? Bakit nais kayo ng ICC na interviewin at tanungin? Anong particular po ang gusto nilang malaman po mula sa inyo mismo? Hindi ko na tinanong, no? As I've said, hindi ko in-engage. Kasi unang-una, nagdududa pa ako kung ito'y talagang authentic na ICC. Baka mamaya may mga scammer lang ito, no, na sumasakay sa sitwasyon dahil unang-una yung mga papel nila ay walang klarong heading, walang klarong signatory. Basta technically hindi ko masabi talaga kung totoo itong ICC. Baka sumakay lang ito sa issue. Hindi kami sigurado. At kung ito man ay sakaling talagang authentic ito, ay as I've said, my stand is not to cooperate with them because I do not recognize their jurisdiction in the first place. Pero bukod po dito sa email, kumpirmado din po na may narinig kayo o report na nakuha mula sa DOJ ba o ano bang ahensya ng gobyerno na may talagang nais talaga ng ICC na kayo mismo at ilan pa sa mga opisyal ng nagdaang administrasyon gustong interviewin itong ICC? Wala akong prior information, no, except itong email lang na natanggap ko. At yung earlier na sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na indeed
sa tagal ng panahon, tinatago-tago nila, ayaw nila maging transparent to the Filipino people, tinatago nila yung paglapit ng ICC na mag-cooperate ang ating gobyerno sa kanila, ay hindi nila to kinlaro. Nung nangak-ngak na si Trillanes kung ano-ano pinapakita ng mga papel, ito'y kinumpirma ni Guevara na indeed, totoo nga, may lumapit sa kanila na ICC na gustong mag-conduct ng investigation. At ito inamin naman ni Guevara nung inunahan na siya ni Trillanes na nagpapakita na si Trillanes ng mga papel. Ay namin ito ni Solicitor Guevara, no? So, yun lang ang mga informasyon na natanggap ko as of now. Oo, meron ding mga pahayag, Senator, na baga hindi nila pakikilaman, mismong si Sojen. Pero hindi nila pipigilan. Parang ganun yung pahayag. Ano ho ba yung masasabi mo doon dito sa pahayag na ito? It clearly shows na kung yun, sabi mo, hindi mo na-recognize, hindi ka mag-cooperate, pero inaalaw mong pumapasok dito sa ating bansa para makialam, mag-conduct na investigation, makialam sa ating domestic affairs. Meaning to say, allowing them to enter and conduct their own investigation is tantamount to surrendering the jurisdiction to these people. Parang gano'n inalaw mo, pinapasok mo. So, ibig sabihin, sinurinder mo yung sovereignty mo sa kanila. Inalaw mo. Because if you don't want your sovereignty to be intruded by foreigners, then you have to fight for that. Huwag mo sila papasukin. Huwag sila makialam. At saka wala silang jurisdiction. Kung talagang sinasabi mo na wala silang jurisdiction, then you have to drive them out. Pero kung gano'n, inalaw mong pumasok to do their thing, in effect, you are, as I've said, you are recognizing their jurisdiction. Senator, para na lang din, for the sake of our viewers din dito sa ating programa, may pinasabok o may sinabi ka before na may mga opisyal ng gobyerno na banggit ka, na monitor natin si Speaker at yung isang kongresista pa na kasama doon na kumakausap sa mga kasamahan po ninyo para tumistigo laban po sa dating Pangulong Duterte. Pwede ho ba ninyong maidetalye po ito ulit dito sa ating programa, Senator? Well, as I've said, yung aking very reliable information, nagsasabi na itong apat na kasama ko klaruhin ko, itong apat na kasama ko na imbisigan ng SEC, dalawa sa kanila ang kinausap, ang isa hindi pa personal na kausap dahil merong go-between na pinapakausap sa kanya at yung isa ay hindi kinausap. So meaning to say, ang actual na nakausap ay dalawa lang. Dalawa ang actual na kausap. At yun nga, klaro, during all those separate instances, doon nga, inamin naman nila. Doon sa bahay ni Speaker Romualdez. Andoon si Speaker Romualdez, sa yung malaking, pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas na siya rin ang may hawak ng yung Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Congressman Saldico. Congressman Saldico. At saka si General De Leon at si De Leon ng NICA at si Trillanes. Nandoon silang apat. Si Trillanes at si De Leon ang kumakausap sa kasamahan ko. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Binaligtad nila. Ngayon, binaligtad nilang istorya na si Karamat daw ang lumapit kay De Leon para tulungan na maging chief PNP. Nakiusap daw si Karamat. Oh, sino bang lukuhin nila? Sino bang lukuhin nila? Binabaligtad lang usapan. In due time, hintayin lang ninyo, lalabas na yung tao na hindi na makapagtiis, sukang-suka na sa ginagawa nila na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time, nagpalabas sila ng statement na indeed, kinausap daw si Karamat. O, silang dalawa nagsabi, no? Si General De Leon at si Saldico.
nagsabi na nandun na kinausap si Karamat at binaligtad pa nilang usapan. Binaligtad na si Karamat daw nag-usap na gusto maging chief PNP, tulungan daw. Kahit sinong opisyal, walang opisyal na makapaggawa ng ganong katapang, no? Napupunta ka, sir, meron akong mga information na aking ibigay sa inyo laban kay President Duterte. Basta, gawin niyo kung chief PNP. Ang kapal mo naman. Na opisyal, wag ganun ka, nakakahiya ka. So, binaligtad nila ang istorya. Actually, si Karamat ang unang tinawagan nila na kinunik ni si General De Leon ang tumawag sa kanya, nag-text na gusto siyang makipag-usap at yun nga ang dahilan, gusto makipag-usap. Gagawin ka namin chief PNP basta mag-testify ka laban kay Duterte. So ganoon ang takbo ng usapan at si Karamat alam niya ang ginawa niya, alam niya nga wala siyang dapat ma-testify at laban kay Duterte. Alam niya ang ginagawa niya. He held his ground. Hindi siya pumayag. And after that, hindi siya pumayag, anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya as director ng CIDG. Nung hindi siya pumayag. So ano ngayon? Sino ang nagsinungaling? In due time, malalaman ng taong bayan kung ano talaga was the real score. Mahirap yung gusto nating itago ang katotohanan ba? Yes. Ako naman nagsasalita lang ako para sa katotohanan. Ayaw ko magloko ng tao. Ayaw kong magsinungaling. Since maliit pa ako, ayaw ko magsinungaling. At ito sinasabi ko katotohanan. At ngayon, dinidistort nila ang katotohanan. At ayaw pa nang aminin na kasama si Trillanes nung usapan na yun. Di ba? Ayaw nilang sabihin na kasama si Trillanes. Nahihiya sila na ginagamit nila si Trillanes as attack dog laban kay Duterte. Ganon sila ka-desperate na siraan ang Duterte administration. Gumamit sila ng tao na alam nilang napakataksil na tao yan, napaka-traidor na tao yan, ginamit pa rin nila. Hindi nila alam, pagdating ng panahon, sila rin ang tataksilan ni Trillanes. Hindi nila na-realize yan. Sige, gamitin niyo si Trillanes at pagdating ng araw, kayo rin ang tataksilin yan. Ayaw nila, hindi nila matanggap-tanggap. Ayaw nilang aminin na kasama si Trillanes eh. Nahihiya sila dahil talagang na makikita kung ano ang motibo behind dito sa kanilang effort na makakuha ng mga testigo laban sa amin ni Pangulong Duterte sa ICC. Ganon sila ka-desperate. At nagugulat din yung mga kababayan natin dito, Senator, bakit daw mismong ang speaker ng Kamara at isang kongresista ay kabilang doon sa nakikipag-usap. Sino ba ang nag-utos sa kanila para dito ay magsagawa at kausapin yung mga opisyal na kasamahan po ninyo upang tumistigo nga laban po sa inyo at maging sa dating Pangulo? Kaya nga. Kung ako si Karamat, gusto kong maging chief PNP, no? As they allege, as they twist the truth, as they are twisting the truth right now, pinapalabas nila ganun. Kung ako si Karamat, bakit ako doon sa Speaker of the House makikiusap na mo akong chief PNP? Bakit doon ako? Bakit hindi ako direkta doon sa Malacanang? Doon ako makiusap. Kasi separate man kaya, independent man kaya ang legislature at saka yung Malacanang. They have may separation of powers tayo. Ang Kongreso hindi dapat makialam sa powers ng Malacanang. Ang Malacanang hindi dapat makialam sa powers ng Kongreso. Ibig bang sabihin ngayon na yung nakaupo na si General Marbel ay appointee na ni Speaker Romualdez? Hindi na ito appointee ni Marcos? Ganun ba ang lalabas ngayon? O kung ganun ang reasoning nila? Senator, huli na lang bago ko ipasa kay Admar. Ngayon, may nakatatdatang hearing ang Kamara hinggil nga po dito sa extrajudicial killing noong nagdaang administrasyon at maging itong pogot. Marami pa parang pinaghalo na nila, Senador, at kabilang nga sa mga imbitado, kayo at ang dating Pangulo at maging si Attorney Harry Roque. Ano ho ba ang masasabi nyo dito? As I have said, I have been consistent sa sinasabi ko
Jade, na I will respectfully decline their invitations on the grounds that I don't want to become the precedent in violating the tradition of interparliamentary courtesy between houses of Congress. Ayaw kong pumunta doon. Dahil kung ako'y simulan kong pumunta doon, wala na. That would open the floodgates na every time magkakaroon ng investigasyon ang lower house at ma-implicate ang pangalan ng isang senador, anytime na pwedeng ibitahan, papuntahin doon sa investigasyon nila. And tingnan nyo, Admar, kaming senador, 24 lang kami. Sila, mabuti sila doon sa house. 300 plus sila. They can still perform their legislative functions kahit na merong pang absence sa kanila. Pero kami 24 lang, kung sige kami patawag doon, paano na mangyari? Wala nang legislative function na magampanan namin. And yan ang reasoning, no? Yan ang reasoning na ina-adapt ng US Congress kung bakit nagkakaroon ng interparliamentary courtesy. So, ganun po ang aking rason dyan. Kung sabihin nila, takot ako sumagot sa mga issues, wala pa akong kinatakutan. Kilala niyo ako. Sasagutin ko sila dyan, pero yun lang ayaw ko i-break yung aming interparliamentary courtesy. Opo. Kung meron silang ebidensya laban sa akin, then they can file the case anyway. Senador Maing Buntag, si Admar po ito. Sir, sa kabila po ng kaliwat kanan ng mga pronouncement ng Pangulo, nakausap mo mismo siya personal at naalala ko nung na-interview ka rin ng media, napangiti ka kasi nga merong assurance sa iyo na wala ngang ganon na mangyayari na muli tayong magpapasailalim dito sa ICC. Kaso iba yung nangyayari sa mga sinasabi. Gugustuhin niyo po ba na magkaroon din talaga ng black and white kung ano yung naging pronouncement ng Pangulo, pero para merong kumbaga sasandalan yung bawat desisyon ng ating pamahalaan? Yung black and white na yan na inaasahan natin, Admar, I hope it will come from the Supreme Court. We will seek for redress sa Supreme Court kung anong stand ng Supreme Court dito patungkol dyan. Laruin natin yan. In due time, malalaman natin yan kung ano talaga ang dapat stand ng ating bansa patungkol dyan. Base sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi base sa kagustuhan ng kung sino nakaupo at gagamitin lang nila yung kanilang power and resources para lang for their own personal agenda. Kailangan natin yung Supreme Court ruling patungkol dyan. And in due time, we will do that. Opo. Senador, kayo rin po ba ay nagtataka bakit kinonekta itong EJK, itong sa Pogo, itong kini-question na war on drugs po ng Duterte administration? Kailangan pa ba i-memorize yan? Sila, di kayo accepted. Nirespeto ko lahat ka na yung trabaho. May trabaho sila sa House, may trabaho rin kami dito sa Senate. Sige lang kung ano yung ginagawa nila. Pero ito lang ang tingnan mong senaryo. I am not implying something. I'm not implying something. Sino ang nasa likuran nung paghahanap ng testigo laban kay Pangulong Duterte sa ICC? Sinong kumausap kay Karamat? Sinong nasa likuran ng effort na bumaligtad si Karamat against Duterte? Diba si Speaker Romualdez? Ngayon, sino ang Speaker ng House na kung saan halos lahat ng komite na ginagamit, pinapakilos para mag-imbestiga ng kung ano-anong investigation para mapin down si Pangulong Duterte? Sinong nasa likuran nito? Sinong Speaker na kung saan itong mga committee na ito ay under. Kanino under itong mga committee na ito? So yun lang ang isipin natin. Yun lang isipin. I am not implying maliciously. Respeto ko yung mga committee chairman. Mga chairman ng committee sa House. And respeto ko kayo. I know it's your job. Pero ako lang, hindi niyo ako matanggalan ng aking sariling pag-iisip at opinion kung bakit ito nagkasabay-sabay lahat, kung bakit ito para bang
parang coordinated attack. Ganon. So, it's up to the people to determine. Kayo nang umusga kung ano na nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang problema po dito, Senador, masyado nang nagiging abala ang kasalukuyang administrasyon patungkol po diyan. Nakakalimutan na yata yung pangunahing trabaho para sa 110 milyong mahigit na mga Pilipino sa bansa. Natatabunan na yung priority issues talaga na talagang yung malapit sa sikmura ng taong bayan. Considering itong mga ibinabatong pong mga akusasyon, inimbestigahan na rin ito dati pa ng mga mambabatas din during Duterte administration. Paulit-ulit gumagastos tayo ng pera ng taong bayan. Kung may nakikitang mga mali, bakit hindi na lang magsampa dire-diretso ng kaso? Kasi maraming dapat pagtuunan ng pansin ng taong bayan. Yun nga, Admar, ang pinagtataka ko, kung bakit ganun na lang sila makafocus, no? Itong gobyerno na ito, bakit ganun na sila makafocus ng resources nila patungo doon sa against Pangulong Duterte at sa kanya mga kaalyado. In their search na mapin down si Pangulong Duterte, kinalimutan nila yung mga basic na pangangailangan ng taong bayan. Kagaya nangyari ngayon sa Davao. In their quest na maaresto si Pastor Apollo Kibuloy, halos lahat na ng tao ng Davao kinakalaban na nila, hinaharas na nila at kanila nang ina-antagonize. Mali po na approach yan. Maling-mali na approach yan. Hinahanap mo isang tao, 4 na tao na may warrant of arrest. Granting na yun nga, duty niyo yan, nahanapin yan. But in doing so, you need not antagonize the whole community of Davao City na parang hinaharas na niyo palagi, nagsushow of force na lang kayo palagi. That's a waste of resources. That's a waste of resources actually. You intimidate your own people, gano'n na pala, kasi hindi niyo makita yung hinahanap niyo na may warrant of arrest, i-intimidate na niyo ang kalahatan ng mga tao. That's unfair. That's injustice. That's unjust sa mga tao ng Davao. Hindi po maganda yan. So, yun nga ang kipagtataka ko. Bakit they are dead serious on focusing on how to bring down Duterte and his allies. Gano'n lang. Sige na, hindi naman natin hinaharangan, no? Kung mandato talaga nila na i-implement yung warrant of arrest. Kasi may court order yan. Sige lang, implement niyo po. In doing so, please, do not antagonize the Davaoino people. Hindi po maganda yung ginagawa na gano'n. At speaking of pangaras, kanina pong madaling araw, daan-daan yata itong mga pulis na sabay-sabay nagja-jogging, naka-full battle gear, nagja-jogging, naka-formation pa sila. And minsan nakakakos na rin ng traffic. Ito po yung nangyari sa tapat na naman ng KOJC Central Headquarters dyan po sa lungsod po ng Davao. Pinagja-jogging yung mga pulis na naka-full battle gear. Pag sinabi yung full battle gear, mula ulo hanggang paa yung ginagamit talaga sa mga operation, kompleto sila. Admar, hindi man natin sila mapigilan, no? Because that road is a public road. Pwedeng gagamitin yan kahit sinong gustong gumamit dyan. Pero alam naman natin kung anong inner purpose ng ginagawa nila. But then legally, we cannot question them about that dahil kahit na ilang batalyon yung padyagingin na sa karsada, hindi natin sila pwedeng pigilan dahil private road yan. Hindi natin pwedeng pigilan. Pero alata naman masyado talaga kung ano yung purpose niyan. I-intimidate kung sinong dapat mag-intimidate. Sige lang, Almar. Sige lang. Take and take lang tayo. Nothing is forever. Opo. Pero Senador, bumaba po si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang may mas mataas pa yata doon sa pag-upo niya na satisfaction rating. Mataas yung grado na ibinigay sa kanya batay sa mga survey nung pagbaba niya. Dapat kung naging abusado ang Duterte administration, di ba dapat hindi satisfied yung taong bayan? So itong ginagawa na pag-question sa mga nagiging hakbang ng Duterte administration, parang hindi tugma doon sa gusto ng taong bayan. Politika, Admar. Politika. Wala ka na bang ibang rason dyan? Politika. Perpetuation to
perpetuation of power. They want to perpetuate themselves in power. Yan lang naman ang nakikita kong rason dyan. Bakit nila ginigiba ng Husto si Pangulong Duterte para magiba rin si Inday Sara na alam nila na ito yung pinakamalakas na pwedeng magiging sunod na Pangulo ng bansa. Wala naman tayo nakita pang iba pang rason dyan. Opo. Senador, si Congressman Pulong Duterte, meron pong ipinanukala na every 6 months yung mga elected at appointed na mga public officials ay isailalim po sa hair follicle drug test. At ganun din po yung sa mga tatakbo sa halalan, isa sa ilalim din po sa hair follicle drug test. Kayo po ba ay susuportahan ninyo itong panukalang ito? Suportado Kuya Admar. In fact, mag-file rin ako ng aking counterpart dito sa Senado. Pero ang tanong, makalusot kaya yan, Admar? Yun ang tanong. Makalusot kaya yung batas yan? Let's be frank about it. Kahit na si Congressman Pulong, kahit tanungin mo siya, alam niyang medyo malabo makalusot yan. Pero still, in principle, ipakita natin sa taong bayan na tayo concerned sa drug situation ng ating bansa at kung sino-sino na yung nakaupo sa ating gobyerno ngayon. So, I will do it. Kahit alam ko sa Senado, mahirap din niya makalusot. Sino pa bang kuhan dyan? Sino pa bang concern sa ganung mga bagay dyan? Kahit concern sila sa ganung bagay, let's face it, kahit concern sila sa ganung bagay, they don't want to antagonize kung sino mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Alam natin yan. Kahit na concern sila dyan, pero yung iba dyan, tatahimik na lang. Pero di po ba? That's the sad reality. That's the sad reality. Opo. Pero di po ba yung mga mambabatas, mga kongresista at kayo po mga senador ay tinaguri ang mga representante ng taong bayan? At meron kaming pa-survey dito nga, mahigit 1,100 na ang lumahok dito sa poll question at 98% ang nagsasabi na sila'y pabor dito, Senador, sa panukala ni Congressman Pulong. Taong bayan na po ang nagsabi na pabor sa kanila dahil ayaw nila na ang namumuno saan man, mapalokal man o national, hindi wala sa tamang katinoan kasi nakaka-apekto yun sa kanyang pagdidesisyon. And let the people decide. Let the people decide. Let the people decide. Kung yung kanilang mga representante ay ayaw sumuporta sa kanilang kagustuhan, then let them do their mandate, yung taong bayan. Dahil, alam mo, para rin yung ROTC, 80+% ang gusto ng na Pilipino na gustong ibalik ang mandatory ROTC. Pero hanggang ngayon, hanggang saan pa ba yung panukalang batas natin ng ROTC? Wala. Pinapa-schedule ko palagi na sana matakil sa plenary, pero wala. Meron lang magpapa-register na mag-interpellate. No? Pagkatapos ng magpa-register, pagdating sa interpellation, ayaw magpakita, ayaw mag-interpellate dahil nga gusto lang talaga i-drag yung ating batas na hindi talaga abante. Ano lang yan, kanya-kanyang diskarte lang yan. So, ganun talaga mangyayari. Ganun rin mangyayari dyan, Admar. I tell you. Oo. Senator, huli na lang si Jade po ito. Although ito binibiripik pa natin, hindi pa ito, baga kung in short, marites pa lang. Pero hindi malayong posibleng mangyari. Dahil nagsasabi po ang ating mga kababayan, nangangamba sila, nag-aalala, dito po sa Davao City, kung bakit may mga otoridad, may mga sundalo, kapag nagkaroon ng matrigger na magkaroon ng gulo, abay baka posible daw magdeklara ng martial law doon mismo sa lugar at kaya ng kontrolin ang lahat pong ng mga lugar po doon, Senator. Ano ho ba ang masasabi ninyo hinggil dyan? Well, kung gagawin nila yan, malaking gulo. Malaking gulo. As I tell you, malaking gulo. Sana huwag lang gawin yan. Kasi kung gagawin lang, mag-declare sila martial law. Ang tao ay alam mo na, yung mandato nila nanggagaling sa taong bayan yan.
at ang taong bayan kung magdesisyon, pasensya na lang. Kung ubusin nila pasensya ng taong bayan. Ganoon lang yan. Yes, sir. Senator, huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Sa aking mga kababayan na nanonood ngayon, pasensya na kung ganito nangyari sa ating bayan. Hindi natin kasalanan ito. Kasalanan ito sa mga taong sakim sa kapangyarihan na gustong manatili at gustong makapisto forever dyan sa mga sa paghawak sa rinda ng gobyerno. Pasensya na po kayo. Hindi ito as I've said, walang forever. Tiis-tiis lang tayo. May solusyon din na lalabas para dito. Yun lang po ang masasabi ko sa aking mga kababayan. Tagang salamat, Maraming salamat, Senator. Atmat. Yes, sir. Maraming Opo.